Magandang araw sa inyo mga kapwa kong trying hard na Inglesero. Nandito muli ang ating channel na Ingleserong Igorot at pag-uusapan natin ang part 2 ng unang video natin. At may gusto akong idagdag doon kaya inulit ko ito video para additional doon sa nakaraan nating pinag-usapan. Ito yung gusto kong talakayin natin, yung pagbigkas ng da, di. Di or da. Paano ba bigkasin ito? Katulad nung nabanggit natin doon sa nakaraan, ay mayroong rule na sinusunod dyan. Actually, kapag kinausap mo ang mga puti, ay sasabihin lang nila that is the proper way of saying it. Pero hindi nila maipaliwanag. Pero siyempre tayo ng mga non-native speakers ng English na pinag-aralan natin ito, inobserbahan natin kung paano sila magsalita. Pagkatapos gumawa tayo ng rule na dapat na sundin, na dapat isipin mo lagi kapag ikaw ay nagsasalita ng English. At ito ang ating nakita. Ito ang aking observation personally na nakakausap sila. Bagaman ito rin ay napag-aralan ko noon pa, nung panahon ng elementary pa nga na ituro sa amin ito ng aking elementary teacher. So ganito ang rule dyan, katulad ng pinag-usapan natin doon sa nakaraang video. The is pronounced the if the word that follows starts with a vowel, or the first syllable of the word that follows is vowel sounding. Ayan. So pag tinignan nyo yung ibang mga reference, ang nakalagay dyan, kapag vowel ang umpisa ng word na susunod doon sa salitang di, ay di ang bigkas niya. Pero actually, ito idinagdag natin yung vowel sounding. Makikita nyo mamaya kung bakit ko idinagdag itong first syllable of the word that follows is vowel sounding. So, tingnan natin. Itong pangalawa, di is pronounced da or du. Katulad ng ganun daw ang paliwanag ng mga native speakers. Du, hindi daw da or du. Well, du. If the word that follows starts with a consonant, or the first syllable of the word that follows is consonant sounding. Ayan, yung tunog niya ay consonant. Tingnan natin ngayon yung mga halimbawa. Ito. The is pronounced the. Okay, halimbawa, mga vowel na yan, A, E, I, O, U. So, the air, the answer, yung E naman, the ear, the English. Doon sa letter I naman, the Indian, the industry. Yung letter O, the ocean, the other, at iba pang mga O ang umpisa. At doon sa letter U, the unicorn, the universe, the unity, yung mga ganon, mga word, kaya di ang bigkas dyan. Ano naman yung susunod pa na di ang dapat na bigkas mo? Ito. Bakit F? F naman yan. H. Yung honor, letter H din naman. L. M. Mga letra yan. Yung year nga, Y yan eh. Tingnan natin ha, ipapaliwanag ko dun sa susunod na slide. Ayan, pag tinignan ninyo, paano binibigkas yung letra na yan? F, di ba? EF. The F. So ano ang sound niya? Vowel sounding. Yun yung ibig sabihin. Yung letter H, pag tinignan mo, H sa American English yan, pero mga British at Australia, New Zealand, uh, ang Canadian H yan. Pero ang New Zealand, British, Australian at saka South African ay H ang bigkas nila dyan. O yan, kapag H ang bigkas, siyempre da. Pero pag H, dapat DH. Ganon. Next, honor. Hindi naman natin sinasabing honor, kundi honor yan, kaya dapat talaga the honor. Ganon. Yung letter L, di ba pag binanggit mo L, parang vowel sounding talaga L, DL. Paano yung M? M, DM. EM, vowel sounding. N, ganon din. R. Yung letter R, R man yan, pero AR, R, S, X. Yung year. Yung year kasi halos silent yung letter Y, kaya
Ang sinasabi diyan, ang bigkas diyan ay the year. Ayan, so yan yung mga ilang salita, ilang rule na susundan natin kapag ang bigkas natin sa di ay di. Kumusta naman yung da or de? Di is pronounced da or de if the word that follows starts with a consonant or the first syllable of the word that follows is consonant sounding. Oh, ang halimbawa, bar. Letter C, the car, the drum, the French, the girl, the jar, the king, the lake, the man, the night, the park, the queen, the radio, the sun. Kung letter T naman, the tango, the victory, the V, yung letter V. At saka yung the Yankee, and letter Z, the zero, the zoom. Ayan, yan yung mga guide natin. Pero ito pa yung isa tungkol sa da. O, ito. D is pronounced da or de if the first syllable of the word that follows is consonant sounding. Halimbawa, ito, one. Letter O naman ang umpisa niyan. Pero pakinggan nyo ha, one. Parang W ang start niya, kaya consonant sounding yan. Kaya the one. Yung isa pa, oneness. Hindi mo naman sabihin na the oneness, kundi the oneness. Ayan. Ito ngayon yung tanong ng marami. Sabi nila, hindi naman importante yan kasi pwede namang da or di, maintindihan ka naman ng mga taong nakausap mo. Bakit ba maging issue yan? Ito, kapag kayo ay sumasayaw, ito yung paliwanag dyan ha. I-share ko yung last na slide natin. Ayan. Hindi tayo basta natututong magsayaw. Gusto natin, pag sumayaw tayo, kailangan graceful. Pwede rin naman na sumayaw ka, matigas yung katawan mo, ayos naman yung pagsayaw mo, pero kung gawin mong mas graceful yung pagsayaw mo, malambot yung katawan, hindi ba mas magandang panoorin? Ganon din naman sa pagsasalita ng English. We don't just learn to speak English. We also need to learn how to speak the language gracefully. Kaya yan ang dahilan kung bakit pinag-aaralan natin. Pakinggan natin, obserbahan natin yung mga English speakers, lalo yung mga native speakers. Ang tinutukoy nating native speakers ay British. Siyempre, sa kanila talaga English eh. Canadian, yan, Australian, New Zealand, South African. Itong apat na ito, Canadian, Australian, New Zealand at South African, Africa ay mga ano ito, colony ng Britain. Kaya yung kanilang bigkas ng mga yung English nila ay halos malapit sa perfect. Hindi natin sinasabing perfect kasi may narinig din ako na namamali eh. Kahit mga British pa yan at Australian o dito. Yung isa pa na native, tinutukoy nilang native speakers ay mga Americans. Pero doon sa mga Americans, maraming error doon sa da at saka di. Ayan, ano. Kaya just keep these principles. Kung magkamali man tayo, okay lang, maintindihan naman tayo. Pero kung magawa natin na pinapractice natin ang pinapractice tapos hanggang unti-unting kokonti na lang ang error natin, mas magandang pakinggan at mas graceful. Parang ang sinabi ko, parang sumasayaw na mas graceful kaysa sa okay naman yung sayaw na matigas naman yung katawan. Ano? Ayan. Sige, sana may natutuhan kayo sa video na ito. At sa susunod na video, meron tayong isang paksang tatalakayin naman tungkol sa English grammar. See you in the next video.